Sampung years ago, may bumukas na gate na nagkokonekta sa tunay na mundo at sa mundo ng mga halimaw. May mga nabigyan ng kapangyarihan para hulihin ang mga monster sa loob ng gate. Sila ay tinatawag na hunters, ngunit hindi lahat ng hunter ay malakas. Tulad na lang sa ating bida na si Sung Jinwoo, isa siyang E-rank hunter at ang tinawag na world's weakest hunter. Sa unang panel, makikita natin si Sung Jinwoo na naglalakad papunta sa isang construction site kung saan may gate ng halimaw. Nagkita sila ni Mr. Kim at ng kausap na lalaki nito. Napatanong ang lalaki kay Mr. Kim kung malakas daw ba si Sung Jinwoo dahil lahat ng nakasalubong nito ay sumaya nung dumating siya. Ngunit, ang sabi naman ni Mr. Kim siya ang tinawag na world's weakest. Sa sobrang hina ni Sung Jinwoo, nasasaktan siya kahit sa E-rank dungeon. Habang naghihintay si Sung Jinwoo, may sumigaw na babae at nagsabi kung nasaktan na naman ba si Sung Jinwoo. Ang nag-aalalang babae ay si Juhee, itinanong niya ba't may sugat ang mukha ni Sung Jinwoo at kung anong dahilan nito. Sumagot naman si Sung Jinwoo na nakuha niya ito sa isang hunting na ginawa niya. Sinabi ni Sung Jinwoo na nasa isang E-rank dungeon sila at siya lang ang kay sa isang nasaktan. Ang mga kasama niya noong time na iyon ay mga matataas ang rank, kaya di na nila kailangan magdala pa ng healer. Natapos ang usapan nila dahil magsisimula na ang pagpasok nila sa dungeon. Si Mr. Song ang kanilang naging leader dahil siya ang may pinakamataas na rank sa kanila. Wala naman naging problema at sumang-ayon ang lahat na siya ang gawing leader. Pumasok na silang lahat sa D-rank Donjeo, nag-aalala ang isang lalaki na sana walang mangyaring masama kay Sung Jinwoo dahil lagi siyang nasasaktan sa mga dungeon na pinapasukan niya. Makikita sa susunod na panel na ginagamot na ni Juhee si Sung Jinwoo. Tuloy-tuloy ang paglaban ng buong grupo sa mga halimaw. Natapos nila ang dungeon ng walang kahirap-hirap. Habang ginagamot si Sung Jinwoo, napatanong si Juhee kung bakit anong rason niya para hindi mag-quit sa pagiging hunter. Sinabi naman ni Sung Jinwoo na masaya siya sa kanyang ginagawa, at ito ay pampalipas niya ng oras. Ngunit, ito ay isang kasinungalingan lang ni Sung Jinwoo dahil siya ay nahihiya sa totoong rason kung bakit hindi siya nag-quit bilang isang hunter. Hawak-hawak ni Mr. Song ang magical core na nakuha nila sa halimaw. Ang magical core ay galing sa isang C-rank monster na worth 1,000, ngunit si Sung Jinwoo ay isa lamang E-rank kaya imposible sa kanya makapatay ng isang C-rank monster, kaya ang nakuha niya lang ay isang E-rank magical core. May nakita silang isa pang lagusan papasok at tinatawag itong double lair. Sinabi ni Mr. Song na hindi pa nagsasara ang gate, at ang ibig sabihin nito ay buhay pa ang boss sa dungeon. Nagsuggest si Mr. Song na sila na lang ang pumasok at pumatay sa boss, kesa kausapin ang guild nila para sa mga utos dahil ayaw nilang maagawan sila ng mga kanilang kikitain sa dungeon. Ito ay magiging delikado kaya sila ay nagbotohan, 8 ang bumoto na gusto nilang ituloy habang 8 din ang umayaw. Patas ang naging boto at naghihintay na lang ng isa at ito ang boto ni Sung Jinwoo. Pumayag si Sung Jinwoo na lumaban dahil naisip niya ang mga gastusin niya sa kanyang kapatid na papasok na ng college at ang nanay niya na may sakit na nasa ospital. Silang lahat ay pumasok na sa loob ng lagusan na nakita nila. Malayo na ang kanilang nalakad at 40 minutes na silang naglalakad dito. Naglalakad ng sabay si Sung Jinwoo at si Juhee. Humingi ng tawad si Sung Jinwoo dahil nadamay pa si Juhee sa pagboto niya. Nagalit si Juhee dahil hindi iniisip ni Sung Jinwoo ang mga susunod na mangyayari, dahil ang ibang sugat nito ay bahagya niya lang na nagamot. Habang sila ay nag-uusap, narrating na nila ang isang malaking pinto. First time lang nilang makakita ng ganito kaya ito ay kanilang ikinagulat. Binuksan ni Mr. Song ang gate at siya ang unang papasok,
sinabi din niya na ang ibang may ayaw ay pwedeng umuwi na dahil hindi uuwi si Mr. Song nang walang dala. Nagtitiwala sila sa galing ni Mr. Song kaya sumunod sila at papasok din sa loob ng malaking pinto. Pagpasok nila sa hindi ang mga torch at nakita nila ang malalaki at kakaibang statue na nakapaligid dito. May nakita silang statue na nakaupo at inaakala nila na ito ang boss. May nakita si Mr. Song na isang magic seal at isang runak. May nakasulat sa runak at ito ay isang mag-autos. Ang una ay worship the Lord, pangalawa ay praise the Lord at pangatlo ay prove your faith, at ang hindi sumunod sa mga utos na ito ay hindi na makakabalik ng buhay. Biglang sumara ang malaking pinto, sinubukan ng isang lalaki buksan ito dahil gusto niya nang umalis, ngunit gumalaw ang statue at pinatay siya nito. Nagulat ang lahat dahil sa ginawa ng statue, nakita din ni Sung Jinwoo at Juhee ang pagmulat ng statue na nakaupo sa gitna. Lahat sila ay natatakot na dahil naiisip nila na baka lahat ng statue na nasa paligid ay gumagalaw din, lalo na ang pinakamalaking statue na nakaupo sa gitna. Naaalala ni Sung Jinwoo ang mga karanasan niya, lagi siyang nasasaktan sa lahat ng dungeon na pinapasukan niya. Hindi din siya makabili ng mga sandata dahil madami siyang iniisip na pagkakagastusan, ayaw naman niyang bumili ng mga mura dahil masisira lang ito. Habang naaalala ito ni Sung Jinwoo, nakita niyang umilo ang mata ng nakaupong statue kaya napasigaw siya ng yuko para makaligtas sila sa atakeng gagawin nito. Inutusan ni Mr. Song na wag silang tatayo dahil aatake ulit ang nakaupong statue sa kanila. Lahat ng sumunod kay Sung Jinwoo ay nabuhay, at namatay naman ang mga hindi sumunod. Nakita ni Sung Jinwoo na naputol ang braso ni Mr. Song dahil sa atakeng nangyar. Tinanong ni Mr. Song si Sung Jinwoo kung ano sa tinjin niya ang rank ng dungeon. Sinabi naman ni Sung Jinwoo na hanggang B pa lang ang napapasok niya at ramdam niya na mas malakas pa ito sa B rank na dungeon. Sinabi naman ni Mr. Song na tingin niya S rank ang isang ito. Habang sila ay nag-uusap, naalala nila ang commandments na nakasulat at tingin nila isa itong paraan para matapos ang dungeon. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang part 2 sa pagbalik sa nakaraan. Naipaliwanag dito ang mga nangyari simula nung lumitaw ang The Gate. Nagkaroon ng mga hunters at nabigyan sila ng lakas. Ngunit, kahit hunter din si Sung Jinwoo, ang lakas niya ay pang-E-rank lamang at sobrang malayo sa ibang ranks. Naging trabaho na rin ang pagiging hunter upang mapabagsak ang mga monster na nasa loob ng gate. Ngunit minsan, may mga monster na lang na biglang lumilitaw. Sa susunod na panel, bumalik na ang kwento sa present at sinabi ni Song Chiyol na wala nang magagawa pa. Nagsama siya ng 3 healers dahil akala niya matatapos agad ang laban. Ang isa ay namatay at wala man lang natira sa kanyang bangkay. Ang isa naman ay nagulat at natakot sa pangyayari. At kahit katulad ni Juhee na isang B-rank hunter ay hindi pa naka-experience ng ganito, kaya matatagalan pa bago tayo magamot. Kaya sabi ni Song Chiyol, na manatili na lang sa gusto ng boss monster. At pag medyo yumokey ang sitwasyon, susubukan daw nilang tumakas kahit alam nilang hindi ito madaling lagpasan. Marami nang nag-aalala at natatakot dahil sa kanilang napagdaanan. Sa susunod na panel, nag-iisip si Sung Jinwoo sa sinabing strategy ni Song Chiyol. Ilang saglit lang, biglang may nagtangkang tumakas dahil hindi daw siya papayag na mamamatay siya doon. Sinabihan siya na wag gumalaw, pero tinuloy niya pa rin dahil kaya niya daw sa tulong ng bilis niya, at makakalabas siya sa pinto. Hindi pa siya nakakaabot ng pinto, tinalo at pinatay na ito ng boss monster. Nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Dahil sa obserbasyon ni Sung Jinwoo, naisip niya na isa lamang itong pattern na may kaugnay sa nakalagay na rules o commandments sa loob ng dungeon. Sumigaw agad siya at tinanong kung ano ang unang commandment at iyon ay worship the Lord. Sinabi niya agad kay Song Chiyol na may rules sa dungeon na iyon. Tinitigan niya ang boss monster na para bang wala siyang takot o naghahanap ng kamatayan.
Sinabi agad ni Sung Jinwoo na hindi aatake ang boss monster sa mga gagalaw. Ngunit, aatake lang ito kapag lumagpas ang tao sa tiyak na height na gusto niya. At doon niya naintindihan ang unang commandment. Sinabihan niya agad ang mga kasamahan niya na yumuko sa statue na iyon. Maraming nagtaka, ngunit napansin ni Song Chi-yul na may natuklasan na paraan si Sung Jinwoo. Ipinaliwanag ni Sung Jinwoo ang unang commandment at iyon ay worship the Lord na ang ibig sabihin ay yumuko at sambahin siya. Galing lamang ito sa kutob niya at wala nang iba pang magawa kung hindi sundin na lamang ito. Yumuko na ang lahat at inakalang maliligtas na sila dahil lang sa pagyuko. Ilang saglit lang, nawala ang liwang sa mata ng statue at ngumiti. Nagulat ang lahat sa pagbabago ng mukha ng statue. Nataranta sila dahil dito. Napansin naman ng isang kasamahan nila na parang hindi na daw ito umaatake dahil lamang ba sa pagyuko nila o may gagawin pa itong iba pa. Sinubukan niyang tumayo at walang nangyaring masama sa kanya. Kaya tumayo na rin sila at akal ang tapos na ang laban. Ngunit napansin agad ni Sung Jinwoo na hindi pa tapos ang laban. At gumalaw ang statue at tumayo. Sa sobrang laki nito, hindi na sila makapaniwala na kailangan nilang harapin ang statue na iyon. Dahil sa taranta, tinanong agad ni Song Chi-yul si Sung Jinwoo kung may iba pa itong mga plano, ngunit wala na rin siyang magawa pa. Hindi rin nagtagal, napaisip agad si Sung Jinwoo sa mga rules. At ang pangalawang commandment ay to praise the Lord. May isang kasamahan na nag-volunteer na kaya niya na raw harapin iyon dahil isa raw siyang member ng choir kaya alam niya ang pag-praise. Sinimulan niya agad ang pagpuri at nagdasal. Sabi ng iba kung gumagana ba ang ginagawa niya, ngunit iba ang napansin ni Sung Jinwoo, at mali raw ang ginawa niya. Tinapakan at dinurog siya ng statue. Maraming nagulat at natakot sa nangyari, kaya tumakbo sila ng mabilis, at may natapakan ulit ito. Sinabi agad ni Song Chi-yul na delikado magsama-sama kaya maghiwalay-hiwalay na muna. Ngunit hindi mapabayaan ni Sung Jinwoo si Ju-hee ng ganon-ganon lang. Sa susunod na panel, inisip ni Mr. Bak ang kanyang asawa at anak, kaya hindi maaari na mamamatay na lamang siya doon. Ngunit, nang mapunta siya sa isang tabi, hindi rin nagtagal, nahati ang kanyang katawan ng isang statue. Sa susunod ulit na panel, habang tumatakbo, nag-iisip ulit ng paraan si Sung Jinwoo kung paano magagawa ang pangalawang commandment. Inobserbahan niya ang paligid, at meron itong guard at colossal statue na umaatake kapag lamapalit sila. At may mga statue naman na may mga instruments, at dahil dito, naisip ni Sung Jinwoo na lumapit lamang sa mga statue na iyon. Nang tumabi na si Song Chi-yul sa statue, tumunog ang isang instrument. Sinabihan niya agad ang kanyang mga kasamahan na maghanap ng mga statue na may instrument dahil hindi naman ito umaatake. Kumilos sila agad, ngunit nang makarating sila Sung Jinwoo at Ju-hee sa isang statue, hindi ito tumugtog. Nagtaka si Sung Jinwoo, at naisip ni Ju-hee na hindi ata pwedeng dalawang tao ang nasa iisang statue. Dahil dito, tumakbo agad si Sung Jinwoo at iniwan si Junhee para ligtas siya sa statue na iyon. Habang tumatakbo, nakakita si Sung Jinwoo ng isa pang statue na may instrument. Ngunit, mali ang kanyang hinala dahil imbis na instrument, ang hawak pala ng statue ay isang shield. Inatake siya at tinamaan siya nito. Hindi sumuko si Sung Jinwoo na makarating sa iba pang statue na may instrument dahil naniniwala siyang magiging ligtas din siya. Sa wakas, nakarating siya sa isang statue at ito ay tumugtog ng instrument. Ilang saglit lang, pinuntahan agad ni Ju-hee si Sung Jinwoo dahil sa kanyang pag-aalala. Nagulat si Ju-hee sa kanyang nakita dahil sa nangyari sa paa ni Sung Jinwoo. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte sa pagpapakita ng mga namatay at nasaktan dahil sa pangyayari. Ipinakita rin ang nangyari sa paa ni Sung Jinwoo at ito pala ay naputol. Dahil dito, ipinangako ni Ju-hee na papagalingin niya ang paa ni Sung Jinwoo. Ngunit dahil sa malalang inabot ng paa ni Sung Jinwoo,
nasobrahan na ang paglabas ng healing power ni Juhi kaya damyugo na ang ilong niya at inubo. Nag-alala ang mga kasamahan nila pero inisip na lang na nakasurvive pa si Sung Jinwoo. Naisip naman ni Song Chiyol ang kanyang mga kasamahan, at sinabing nagsimula sila sa 17 at ngayon ay 6 na lang sila. Ang dalawa pa ay may malalang injury. Sinabihan siya ni Kim Sang-shik na maghintay na lang si Song Chiyol sa kanyang punishment, dahil sa desisyon niya sa pagiging party leader. Sa susunod na panel, nagsimulang gumalaw ulit ang statue at meron itong gustong palabasin. Yumanig ang lupa at nagulat ang lahat. Merong lumabas sa gitna at ito ay isang altar. Sinabi naman ni Sung Jinwoo na makikita iyon sa mga mythologies na kung saan may mga nagsasakripisyong buhay para sa kanilang Diyos. At dahil dito, naisip nila ang huling commandment. At ito ay prove your faith. Ito na ang huling pagdadaanan nila. Dahil dito, sinabi ni Kim Sang-shik kay Song Chiyol na kailangan nila mag-sacrifice ng isang tao, at para bang pinaparating niya na si Song Chiyol dapat ang mag-sacrifice dahil sa mga nangyari. Humarap siya sa responsibilidad niya at patunayan ito. Sumangayon naman si Song Chiyol at gusto na pumunta mag-isa. Napasigaw si Sung Jinwoo na hindi naman kasalanan ni Song Chiyol ang mga pangyayari, dahil sa una pa lang, nagbotohan sila na pumunta sa dungeon, kaya hindi maaaring sabihin na kasalanan niya ngayon ang lahat. Sa susunod na panel, makikita natin na nakatapak na si Song Chiyol sa altar, at may isang apoy na lumitaw. Tinawag ni Song Chiyol si Sung Jinwoo kung ganun ba talaga ang mangyayari. Napaisip si Sung Jinwoo at nagpatulong pumunta rin sa altar. Tatlo silang pumunta doon at biglang may lumitaw na 3 apoy din. Dahil dito, nalaman na nila ang tungkol sa mga apoy. Tinanong ni Sung Jinwoo si Song Chiyol kung may iligtas ba sila ng ibang hunters kapag nanatili sila sa dungeon. Ngunit sabi ni Song Chiyol na ngayon ang pang-1 linggo nang mabuksan ang gate. Ang mga statue ay gagalaw na bago pa makarating ang mga restback. Ipinaliwanag naman ang tungkol sa gate. Ito ay nakabukas lang ng 7 araw. Pwedeng makapunta ang mga monsters sa gate kapag ito ay nakabukas. Kaya ginawa ang raids para patayin ang boss at isara ang gate bago pa ang limit nito. At kung sumablay sila rito, ang mga monster ay maaari nang makapunta sa kanilang mundo. Sa susunod na panel, pinapunta ni Sung Jinwoo sa altar ang natitirang 2 kasamahan nila. Naisip niya na kada taong nasa altar, may apoy na lalabas. At sa tingin niya, magsisimula lang ang laban kapag lahat sila ay nasa altar na. Nang makarating na ang 2 sa altar, bigla itong nagkaroon ng bughaw na apoy sa paligid. Makikita rin na nagbukas ang pinto, nagulat ang lahat, at napatanong kung pwede na ba silang makaalis nito. Ilang saglit lang, gumalaw ang mga statue at papunta sa kanila. Nataranta ang lahat at para bang hindi alam ang gagawin. May napansin si Sung Jinwoo at agad sinabihan si Juhi na wag niyang isara ang mata niya. Sinabihan niya rin ang lahat na para lang itong laro noong bata pa sila, lalapit ang mga statue kapag nakasara ang mga mata nila. Dahil sa takot, hindi na napigilan ng isang kasamahan nila na tumakbo at umalis palabas ng pinto. Nagtaka sila dahil buhay pa ito kahit nakapunta na sa pinto. Sumaraonti ang pinto. Sa susunod na panel, makikita natin na iniisip ni Sung Jinwoo ang mga nangyayari. Ang bughaw na apoy ay nawala pagkatapos ng isang set na oras. At isang pulang apoy naman ay nawala pagkatapos umalis ng isang kasamahan nila. Naisip niya ang mga commandment at buti na lang daw na hindi ito isang bagtong. Ngunit ang pinto na nakabukas, ay isang trap. Bumukas lang naman kasi ang pinto dahil lumitaw ang mga pulang apoy, pero kapag ito ay lahat nawala, magsasara ulit ang pinto. Naisip niya rin yung huling commandment na kahit may panganib o tukso sa paligid, panatilihin at patunayan ang tiwala. Sa susunod na panel, may isang kasamahan na naman sila na hindi na rin kinaya at umalis. Sumigaw na si Sung Jinwoo na hindi na pwede pang may umalis sa kanila. Kapag onti na lang sila at hindi na sapat ang mga taong tumitingin sa mga statue, mamamatay silang lahat.
Tinanong ni Song Chiyol kung ano ba talaga ang nangyayari. Sagot naman ni Song Jinwoo na kailangan lang nila manatili at tumingin sa mga statue hanggang sa mawala ang mga bughaw na apoy, dahil ang mga apoy na iyon ay timer at makakalabas na sila kapag nawala na ang mga apoy na iyon. Tinanong naman ni Kim Sang-shik si Song Jinwoo na kung sigurado ba siya dahil hindi ba magsasara ang pinto kapag nawala na ang mga apoy na iyon. Inamin naman ni Kim Sang-shik na hindi niya maisip na isang katulad ni Song Jinwoo na mahina ay makakatulong pala. Karamihan daw ay namatay pero lahat ng mga buhay pa ay dahil kay Song Jinwoo na nakayanang lagpasan ang mga pagsubok doon. Nagpasalamat si Kim Sang-shik dahil buhay pa siya sa tulong ni Song Jinwoo. Ngunit umiyak siya at sinabing may pamilya pa siya at ayaw niyang mamatay. Hindi niya nakinaya at tuluyan nang umalis. Sa susunod na panel, malapit na magsara ang pinto. Sabi naman ni Song Chiyol na huli na ang lahat pero naiintindihan niya na ang mga nangyayari. Sinabihan niya sila Song Jinwoo at Joo-hee na umalis na dahil hindi naman magsasara ang pinto hanggat may isang taong nasa altar. Tinanong agad ni Song Chiyol si Joo-hee kung kaya niya ba tulungan si Song Jinwoo. Ngunit hindi mag-alaw ni Joo-hee ang kanyang mga paa dahil sa paggamit niya masyado ng mana para gamutin si Song Jinwoo. Ilang saglit lang, sinabi ni Song Jinwoo na si Song Chiyol na ang magdala kay Joo-hee palabas. Nagkasagutan muna ang dalawa, at sumigaw si Joo-hee na mas pipiliin niyang manatili sa loob. Pinaalala naman ni Song Jinwoo ang kanyang pangako kay Joo-hee tungkol sa libre nito, kaya ibinigay na lang ni Song Jinwoo ang isang gamit niya kay Joo-hee. Ibinitbit na ni Song Chiyol si Joo-hee dahil onti na lang ang natitirang oras. Sinabihan ni Song Jinwoo si Song Chiyol na alagaan si Joo-hee, at tuluyan nang umalis ang dalawa. Sa susunod na panel, makikita natin na nag-iisip si Song Jinwoo na buti na lang na siya lang ang mamamatay. At sana raw kumuha siya ng insurance kung alam niya lang na mangyayari ito sa kanya. Ilang saglit lang, nakita at kinuha ni Song Jinwoo ang espada ni Kim Sang-shik na nahulog. Itinutok niya ito sa mga statue at sinabing magsasama siya ng kahit isang monster sa kanya. Ilang saglit lang, inatake na siya ng isang statue at tagos sa kanyang bandang dibdib. Makikita naman natin sa susunod na panel na bumalik sa kanyang isip ang mga pinagdaanan nila sa dungeon. At dahil dito, ayaw niya raw mamatay, at sana mabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bago pa siya tuluyang patayin ng statue, nag-iba ang tingin ng paligid na parang isa na itong system. May lumitaw sa kanyang harapan at nakalagay na alarm na nagsasabing, na kumpleto na niya ang mga requirements sa isang secret quest. Nagtaka si Song Jinwoo sa kanyang nakikita at naririnig. May lumabas ulit na isang note na nagsasabing, tatanggapin niya ba ang pagiging isang player. May mga note ulit na lumabas na wala na siyang oras pa, at kapag tinanggi niya ito, hindi nagagana ang kanyang puso ilang segundo lang. Hindi na rin nagdalawang isip pa si Song Jinwoo dahil isa na itong pagkakataon para mabuhay siya ulit. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang pang-apat na parte sa paggising ni Song Jinwoo sa hospital. Iniisip niya kung isa lang bang panaginip ang nangyari. Ilang saglit lang, pumasok ang Korean Hunter Guild's inspectors. Dahil dito, nagtaka si Song Jinwoo kung bakit nila gustong makita siya. Sinabi nila na 3 araw nang tulog si Song Jinwoo, at ito ay kinagulat niya. Tinanong naman niya kung ano na nangyari kila Joo-hee at Song Chiyol. Ang putol na braso ni Song Chiyol ay maaaring makaistorbo sa kanyang trabaho na pagiging hunter, kaya maaari na rin siyang mag-retire kung gugustuhin niya. Si Joo-hee naman ay nagpapagaling pa rin dahil sa matinding trauma na inabot niya. Dahil dito, hindi na sigurado kung mananatili pa rin sila sa pagiging hunter. Ay kwento rin sana ng inspector ang tungkol kay Kim Sang-shik, ngunit pinigilan na ni Song Jinwoo at sapat na daw sa kanya ang kanyang mga nalaman. Sabi rin ng inspector na 6 lang ang natira sa labanan, at kahit na normal lang sa mga hunters ang masaktan tuwing lalaban sila, bihira lang ang patayan na nangyari kila Song Jinwoo.
Nagkwento rin ang inspektor na pumunta sila kasama ang White Tiger Guild sa scene, at lahat ng inilarawan ng mga natirang hunters ay nawala. Si Sun Jinwoo lang daw ang natira doon na nasa altar. Nagulat si Sun Jinwoo sa kanyang mga narinig. Ngunit, naniniwala naman ang mga inspektor na nakatanggap si Sun Jinwoo ng double awakening. Sa susunod na panel, ipinaliwanag ang tungkol sa awakening. Ang stats ng isang hunter ay magseset kapag ito ay nakatanggap ng awakening. Ngunit, may ibang mga hunters na nag-awaken ulit. Ilang saglit lang, may ipinakitang magic power detector ang inspector, at sinabing ilagay ni Sung Jinwoo ang kanyang kamay sa may mana crystal. Nag-iisip naman ang inspector tungkol sa nangyari sa mga hunters dahil sa pagharap nila sa death level monsters, at imposibleng hindi tignan si Sung Jinwoo na nakatanggap ng double awakening, dahil siya lang ang natirang hunter sa loob. Ngunit, nang makita ang resulta sa detector, hindi na nagtaka pa ang inspector, at ipinarating na wala rin palang saysay ang paghinala nila kay Sun Jinwoo. At umalis na ang mga inspector. Ilang saglit lang, may lumabas ulit na message sa kanyang harapan. Napaisip si Sun Jinwoo kung nakikita rin ba ng iba ang kanyang nakikita. Iginalo niya ang kanyang katawan, at hindi makapaniwala na buo pa rin ang kanyang paa at naging normal ulit ang kanyang dibdib. Dahil dito, hindi niya na masabi kung ano ba talaga ang panaginip lang at totoo. Ilang saglit lang, dumating ang kanyang bunsong kapatid na si Sung Jina, at pinagsabihan si Sung Jinwoo tungkol sa kalagayan niya. Kapag daw siya ay nasaktan ulit, hindi na raw siya mag-aaral at magtatrabaho na lang, para mainto na ni Sung Jinwoo ang pagiging hunter. Bigla naman na itanong ni Sung Jinwoo si Sung Jina kung nakikita ba niya ang message. Ngunit, hindi ito makita ni Sung Jina, kaya tinanong na lang niya kung paano mababasa ang isang unread mail sa laro. Nabuksan na niya at nagtaka siya kung ano ito. Ilang saglit lang, umalis na rin si Sung Jina kasama ang kaklase niya. Sa susunod na panel, makikita natin na hindi maintindihan ni Sung Jinwoo ang mga alarm na lumalabas. At naalala na may nakita nga rin siyang katulad noong nasa labanan siya. Ibinasa niya ang message na nagsasabing daily quest. Tinignan niya ang mga nakalagay dito, at sinabing kung joke lang ba ito. Dahil dito, sinabi niya na wala siyang lakas para gawin ito kaya i-check niya na lang ulit pagkatapos niyang matulog. Dahil naubos na ang oras, may alarm na lumabas na nagsasabing penalty. Yumanig ang kanyang paligid at nagising siya sa isang disyerto. Ilang saglit lang, paglingon niya, nakita niya ang isang malaking centipede, at bilang penalty ito, kailangan niya makasurvive sa loob ng 4 na oras. Takbo lang ng takbo si Sun Jinwoo papalayo sa centipede, 7 segundo na lang ang natitira, at bago pa siya atakihin, may lumabas ulit na alarm na nagsasabing na nakompleto niya na ang penalty quest. Nakabalik siya ulit ng hospital na pagod, at may lumabas na message tungkol sa rewards na nakuha niya. Ilang saglit lang, may pumasok na nurse at nagulat sa nangyari kay Sung Jinwoo. Kinaumagahan, pinag-uusapan siya ng 2 nurse tungkol sa pagtatakbo niya araw-araw simula nung nagising siya. Sinabi rin nila na mas mabilis gumaling ang mga hunters kaysa sa mga normal na tao. At light exercise ay okay para sa kanya. Pagkatapos tumakbo ni Sung Jinwoo, naisip niya na 4 na araw na nakalipas simula nung nagising siya, at may mga bagay siyang natuklasan. Una na rito, ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi illusion. Kahit hindi ito nakikita ng iba, malinaw naman na nakikita niya sa harapan niya. Ilang saglit lang, pumili siya ng reward at iyon ay status recovery. Isa itong magic na makakagaling ng pagod. Nawala bigla ang kanyang pagod na para bang wala ito sa kanyang katawan una pa lang. Meron din siyang natanggap na stat points at random box items. Maaari niya din dagdagan ang kahit anong character stats niya kapag meron siyang points. Magiging malakas siya at tataas ang kanyang level. Parang lamang itong laro na may nagko-control sa kanya. Sa susunod na panel, nagpaalam si Sung Jinwoo kung pwede muna siya umalis dahil may aasikasuhin lang siya sa labas.
Pumunta siya sa third entrance ng Hapjung Station para alamin kung ano ang isang item na nakuha niya sa quest. Ito ay isang dungeon key na makakagawa ng instant dungeon. Iniisip niya ang kanyang status kung ito ba ay dahil sa double awakening. Dahil dito, hindi pa rin siya makapaniwala na isang katulad niya na World's Weakest ay makakatanggap ng double awakening, na kahit ang ibang tao ay matatawa na lang kung malaman ito. Ginamit niya na ang dungeon key. At pagpasok niya rito, biglang hinarang ang entrance. Ngunit, may tao na nakakadaan, kaya napaisip siya kung ibang dimension ba ito. Hindi niya na alam ang gagawin dahil ang kanyang plano pa naman ay tumakbo kapag may masamang mangyari. Ngunit paano niya magagawa ito kung hinarang ang exit? Ilang saglit lang, may lumitaw na alarm na nagsasabing hindi siya pwedeng makalabas hanggat hindi niya napapatay ang boss. Ilang araw lang ang nakalipas nang mahirapan siya sa E-rank monsters, at ngayon kailangan niyang lumaban mag-isa sa dungeon na walang party. Sa susunod na panel, makikita natin na tumuloy na si Sung Jin-woo sa dungeon. Ilang saglit lang, sumugod agad sa kanya na isang beast monster at ito ay isang wolf. Dahil dito, naisip ni Sung Jin-woo na kahit isa o dalawang goblins lang ay mahirap na sa kanya, kaya kakayanin niya ba manalo sa isang beast monster. Hindi rin nagtagal, hindi niya mag-alaw ang kanyang paa dahil ba sa kanyang takot. Wala siyang healer na kasama kaya hindi siya pwedeng masaktan. Nang malapit na sa kanya ang monster, ikinagulat niya na magaan ang katawan niya na nagresulta sa pag-iwas niya sa monster. Dahil din dito, sinabi niya na hindi siya papabalot sa takot, at hindi siya mamamatay. Sinuntok niya ang monster, at tumalsik ito. Nagtaka siya kung paano nangyari yon, at dahil ba ito sa strength stat niya. Ngunit kahit ganon, mas malakas pa rin sa kanya ang monster or mob ng laban. Hindi ito maaapektuhan sa mga normal attacks lang. Hindi niya na alam ang gagawin, dahil sobra na para sa kanya na mag-isa lang sa dungeon. Iniisip niya kung ano pa ba ang meron siya para matalo ang monster, dahil katawan niya lang ang meron siya. Ilang saglit lang, naalala niya ang isang weapon na nasa inventory niya. Hindi niya alam kung bakit nandun yun, pero ginamit niya na ito at pinatay ang monster. Ang weapon pala na iyon ay ang naiwan ni Kim Sang-shik sa labanan nila na naghahalaga ito ng 3 million won. Habang tinitignan niya ang inventory, may nagpakita ulit na dalawang wolf. Pero dahil meron na siyang weapon, hindi na siya takot. Ngunit nagtaka siya bakit hindi na ito may angat. At nang malapit na ang dalawa, nagamit niya na ito, ngunit nakagat ng wolf ito. Hindi pwedeng mapunta lang sa wala ang sword ni Kim Sang-shik, kaya ginamit ni Sung Jin-woo ang kanyang lakas, at nahati ang katawan ng wolf. Ngayon naisip niya na mahina lang ang mga monsters na nasa dungeon. At dito nagtapos ang pang-apat na parte. Magsisimula ang pang-limang parte sa pagtingin ni Sung Jin-woo sa kanyang character stats. Naisip niya na ang pag-hunt ng mga monsters at pag-level up ay makakatulong para sa kanyang stat points. Napatanong din siya kung paano siya mas magiging malakas per stat point. Kahit ang intelligence at sense ay may numbers, pero ang madali lang maintindihan ay ang strength. Ito ay nadagdagan lang pero nararamdaman na niya ang pagbabago. Naisip niya bigla kung nag-overreact lang siya dahil lang nakapatay siya ng dalawang monster. Tinignan niya ang monster kung meron ba itong magical course. Ngunit naisip niya na kung nako-control siya ng game system, ang instant dungeon at mga monsters ay gawa rin ng system. Kaya, nagbibigay lang ito ng mga items, at hindi magical course. Nakita niya rin na may isang store, ngunit hindi pa siya makakabili dahil hindi pa sapat ang kanyang level para makabili sa store. Sinubukan niya naman ibenta ang item na nakuha niya sa monster. Naghalaga ito ng 20 gold, ngunit hindi niya alam ang totoong halaga nun dahil hindi naman iyon cash. Napaisip ulit siya sa dungeon, at ito ay maaaring i-rank dungeon. Ngunit kahit ganon, hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi niya napapatay ang boss. Pwede siyang lumabas kung meron siyang return crystal, pero hindi niya alam kung mangyayari pa ba iyon.
Kahit na i-rank ang boss, sobra pa rin sa kanya mag-isa, maliban na lang kung mag-level up siya. Ilang saglit lang, maraming nagpakitang monster, pero hindi na natakot pa si Sung Jinwoo dahil namatay na siya isang beses dati. Sumugod na siya at nilabanan ang mga monster. May kumagat sa kanyang damit at sinabi niya na, hindi siya mamamatay ng ganon kadali. Kaya hindi rin maaaring mamatay ang mga monster ng ganon kadali lang din. Kaya lumaban pa rin siya nang lumabas hanggang sa kayapan ng kanyang katawan. Nag-level up siya, at naisip niya na kapag sumuko siya, mamamatay siya sa laban na iyon. Naging motivation niya ang kanyang kapatid para lumaban pa dahil kung hindi, mawawala sa kanya ang lahat. Kung para sa ikakalakas niya, susundin niya ang lahat ng rules. Lumaban ulit siya at nag-level up. Ngunit ilang saglit lang din, may mga nagpakita ulit na mga monster. Hindi na siya natakot pa. At nakatanggap siya ng title na Wolf Slayer. Sa susunod na panel, makikita natin na mapurol na ang kanyang weapon. At kahit bumili pa siya ng isang high-grade weapon, magiging mapurol lang din kapag ginamit ito ng paulit-ulit sa dungeon. Isang beses, bumili rin siya ng isang dagger na naghahalaga ng mahigit 50,000 won. Ngunit nasira iyon agad nang lumaban siya sa boss. Nakapag-loot siya ng 3 E-class magic crystal, at simula nun, hindi na siya bumili pa ulit ng weapon. At kahit nakakapagod, mas pinili niyang alagaan ang lahat ng iyon. Nagpasalamat siya sa weapon na meron siya dahil magagamit niya pa ito sa laban. Tinignan niya ang kanyang inventory, at sobra na ang mga iyon sa ine-expect niya. Meron siyang hawak na heartstone at iniisip kung babalik na ba siya. Ngunit hindi niya rin ito ginamit, at naisip niya na wala ng ganitong madaling pagkakataon na maging malakas pa. Iniisip niya kung mawawala ba ang dungeon kung gagamitin niya ang heartstone. Dahil kung ito ay isang system din, maaaring ganon ang mangyari. Sa kabilang banda, siya ay gumagalaw sa isang system na hindi niya alam, kaya natanong niya ang sarili kung advance or retreat. Binalik niya ang heartstone sa inventory, at nilabanan ulit ang mga monster. Dahil level up siya ng level up, mas nagiging madali na sa kanya ang paglaban sa mga monster. Nararamdaman niya na mas nagiging malakas na siya. Naisip niya na ang mga monsters ay hindi isang living creatures katulad sa mga normal dungeons. Kaya para siyang nasa isang game na may patterns kapag lumalaban sa kanila. Kapag natutunan niya ang mga ito, malalaman niya na kung saan sila manggagaling. Merong monkey sa taas, at mga pusa sa magkabilang gilid. At may mga sumusugod din na mga wolf. Nakayanan niya pa rin lumaban at patayin ang mga ito. Ilang saglit lang, may napansin siya sa kulay ng pangalan ng mga monsters base sa kanilang strength. Kapag white, ito ay mahina. Kapag orange naman, ito ay malakas. At kapag red, ito ay sobrang lakas. Napansin niya na ang mga pangalan ng wolf sa umpisa ay orange, at naging white na nung naging malakas siya. Ngunit kahit sa lakas na meron siya ngayon, hindi siya sigurado kung kakayanin niya labanan ang nasa baba. Ito ay dahil nag-increase ang kanyang sense stats, at masasabi niya na kung gaano kalakas ang monster na nasa baba. Hindi niya na napapansin na tumataas ang kanyang level, at ang kanyang weapon ay hindi na magtatagal pa kung lalaban pa siya. Pero kahit ganun, bumaba pa rin siya. At ilang saglit lang, sinugod agad siya ng monster na isang malaking ahas. At nagulat siya na putol na ang kanyang sword. Akala niya nag-level up na siya, ngunit orange pa rin ang pangalan ng monster, kaya napatanong siya kung yun ba talaga ang boss sa dungeon na iyon. Dahil sa laki nito, hindi kakayaning tumagos ang sword sa balat ng monster, at kahit suntukin pa ito, ay hindi rin tatalab. Sinugod ulit siya ng monster, pero sinubukan pa rin ni Sung Jinwoo lumaban. Kailangan niya ng pinakamabilis na attack na may bigat na kasama. At gawing mahina ang defense ng monster, ngunit paano niya magagawa iyon kung sobrang kapal ng balat ng monster? Patuloy pa rin umaatake ang monster, pero patuloy pa rin na lumalaban si Sung Jinwoo. Ngunit, napalibutan na siya at nataman siya nito.
Akala niya na lumakas na siya ng onti, pero ito ay kulang pa rin. Gaanong lakas pa ba ang kailangan niya para makalaya sa nakaraan na bilang world's weakest hunter? Naalala niya ang nakaraan na kinakausap siya ni Song Chi-yul tungkol sa chismis, at sinabihan siya na magsikap pa sa pagiging isang hunter. Sa susunod na panel, lumalaban pa rin si Sung Jin-woo sa monster. At naisip niya ang kanyang nickname at sinabing, ang pagiging mahina ay hindi dapat ipagyabang. Naalala niya ulit ang mga pinagdaanan niya sa nakaraang laban nila. Sinabi niya na hindi siya pinapansin dahil mahina siya. Kahit na may alam siya, o matalino, o nakakatanggap ng pasasalamat, madali pa rin siya maloko. Kaya nagpunta siya sa dungeon dahil kinakailangan niyang maging malakas pa. Nataman siya ng monster at napaluhod, pero nakatayo rin siya agad dahil inisip niya na kailangan niya pa maging malakas. Sinugod siya ng monster, at lumalaban pa rin si Sung Jin-woo. Naisip niya na kapag ikukumpara ang monster na nalabanan niya at ang takot niya noong time na iyon, hindi na siya natatakot ngayon. Binigay na ni Sung Jin-woo ang lahat ng points niya sa strength para matalo na ang monster. Hindi siya sumuko at patuloy pa rin lumalaban hanggang sa mamatay ang monster. Sa susunod na panel, makikita natin na tinanong ng isang doktor ang isang receptionist kung bakit hindi pa nakakabalik si Sung Jin-woo sa hospital kahit nag-sunset na. Sinabi ng receptionist na nakapag-recover naman na siya at madi-discharge na rin. Ngunit sabi ng doktor na, hindi dapat sila maging sigurado pagdating sa mga hunters, at kailangang manatili lang sila sa loob. Hindi naman makapaniwala ang doktor tungkol sa trabaho ng mga hunters. Nakakatakot daw ang ibang hunters na nadadala sa hospital, dahil hindi normal ang mga sugat na meron sila, at ibang-iba sa mga patients na naaksidente lang. Pero kahit ganun, nakakagulat at isang miracle daw na nakakabalik pa rin sila ng buhay galing sa dungeon. Ngunit hindi lahat, dahil kahit ang pinakamahina na hunters ay malakas pag ikukumpara sa mga normal na tao. Nag-level up na nang nag-level up si Sung Jin-woo. Naisip niya na naging malakas na siya. At sa huli, makikita natin na napatay niya na ang monster, at nakakuha siya ng mga items. At dito nagtapos ang pang-5 parte. Magsisimula ang pang-6 na parte sa pagpapakita ng damit at sword ni Sung Jin-woo. Ang kanyang damit ay punit-punit na, at ang kanyang sword naman ay nasira na. Napagod siya sa laban ngunit, nakakuha naman siya ng mas magandang blade kaysa kay Kim Sang-shik. Ito ay isang dagger na gawa sa fang at hindi sa buto. Ang attack stat nito ay mahigit doble sa lumang dagger niya. Meron din itong effects na paralyze at bleed. Meron din siyang nakuhang item na isang pouch na naglalaman ng venom, ngunit para sa kanya, awkward itong gamitin kaya itatabi niya muna ito. Ilang saglit lang, may alarm na lumabas na nagsasabing napatay na ni Sung Jin-woo ang boss, at babalik na sa normal ang dungeon. Nakalabas na siya ng Hapjung Station, at biglang may nagpakita sa kanya na isang sundalo at tinanong si Sung Jin-woo kung sino siya at paano siya nakalabas mula sa station. Tinanong naman si Sung Jin-woo ang sundalo kung anong nangyari. Pinagmasdan naman siya ng sundalo, at napansin na isang hunter si Sung Jin-woo. Sumaludo agad ang sundalo at sinabing, gagabayan si Sung Jin-woo sa kanilang pupuntahan. Habang naglalakad sila, may mga nakitang monsters na patay na. Ito ay dahil may gate na nagbukas. Ngunit may isang malaking monster ang natira. Dahil sa sense stat ni Sung Jin-woo, nararamdaman niya na isang boss ang natitira doon. Ito ay isang malaking bato na monster, at nilalabanan ng mga hunters. May mga taong nanonood at mga nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga hunters, gaano katagal pa ba sila lalaban, at sana mapatay na nila ang monster. Patuloy naman silang pinagsasabihan ng mga sundalo na wag mag-picture, at magsialisa na ng mabilis. Sa susunod na panel, makikita natin ang mga hunters na nagtutulungang lumaban sa monsters. Ang mga healers ay nag-heal sa mga tank.
Ang mga ibang damage dealers naman ay nahihirapan sa pagprotekta dahil ang defense ng monster ay masyadong mataas, at wala pa silang gaanong magicians na kasama. Ilang saglit lang, dumating na si Sung Jinwoo sa scene. Napansin niya na ang mga ranks nila ay mababa. Ang tank ay hindi kakayanin ang damage at baka ikasira pa ito ng laban. Ang mga healers naman ay may 2 D-rank at 1 D-rank na si Juhi. Hindi niya mapigil ang ma-space out. Nag-heal na ulit si Juhi, ngunit naalala pa rin ang kanyang trauma sa nakaraan laban niya. Napansin ni Sung Jinwoo na hindi pa rin makalimutan ni Juhi ang nakaraan. At dahil dito, kailangan ni Sung Jinwoo na malampasan ang pagsubok na iyon. Inalam niya muna na D-rank ang boss monster, at kapag kinumpere ito sa dating boss, 1 rank lang ang binaba. Kung mapapahinaan niya ang defense ng monster, kailangan niya ng isang bagay na makakasira dito. Ibinato niya ng malakas ang kanyang sword, habang ang mga hunters naman ay napapagod na at paala na ang mga magic nila. Nang matamaan ng sword ang monster, ito ay onti-onti nang nasisira, at napansin ito ng mga hunters kaya binigay na nila lahat ang kanilang kaya. Nang nasira na ito, napansin ng tank na hindi gumana ang kanilang atake, at nakita niya ang dahilan kung bakit talaga napabagsak ang monster. Natanong naman ng sundalo kung sino nagbato ng sword na iyon, at sinabing may hunter kanina na nasa likod. Hindi naman makapaniwala si Sung Jinwoo na mababagsak ang monster sa isang tama lang, at naisip kung mababa ang health nito. Sa susunod na panel, makikita natin na nag-e-exercise si Sung Jinwoo sa hospital. Ilang saglit lang, dumating ang receptionist, at nakita ang ginagawa ni Sung Jinwoo. Hindi niya maiwasan ang tingin niya sa katawan ni Sung Jinwoo. Napatanong niya kung discharge na ba siya, at kung okay lang daw ba kay Sung Jinwoo na ibigay ang number niya. Naisip naman ni Sung Jinwoo na meron bang test result na i-send sa kanya, at binigay niya na ang number niya sa receptionist. Sa susunod na panel ulit, makikita natin si Sung Jina na naghahanda na para pumasok. Nagising naman si Sung Jinwoo at pinaalalahanan ang kanyang kapatid na mag-ingat. Napansin naman ni Sung Jina na nag-workout si Sung Jinwoo, dahil umayos ang kanyang katawan at tumangkad. Pinigilan ni Sung Jinwoo magsalita pa si Sung Jina, at pinadala ang isang peyang. Hindi naman daw uulan at mabigat lang daw ito. Nilagay naman agad ni Sung Jinwoo sa kanyang bag dahil ito ay isang folding umbrella lamang. Umalis na si Sung Jina. Ilang saglit lang, tinignan niya ang kanyang quest, at tatakbo raw siya mamaya. Napansin niya ang kanyang katawan na nagbago agad kahit ilang linggo pa lang siya nag-e-exercise. Dahil nadadagdagan ang kanyang strength stat, naaapektuhan din ang kanyang katawan. Naisip niya naman kung anong mangyayari kaya kung dinadagdagan pa rin niya ang points. Iniisip niya naman ang paghati-hati sa points para sa strength, agility, intelligence, sense, at vitality. May tumawag naman sa kanya, at ito ay ang landlord. Nagsorry si Sung Jinwoo dahil naaksidente siya at na-hospital. Ipinaalalahanan lang naman siya ng landlord tungkol sa bayarin ng rent. Binaba na niya ang tawag, at napaisip na kung isa talaga siyang awakened person, mabilis na lamang dapat siya makagawa ng pera. Kapag maraming experience at mataas na rank, maraming pera ang malalabas ng mga magic crystal. Para makalaban ang mataas na rank na monster, kailangan makapasok sa gate na parehas ang difficulty. Maraming kompetisyon sa D-rank at E-rank na gate na maraming mabababang rank hunters na pumapasok. Dahil dito, ang mga E-rank hunters ay hindi natatanggap ng guild, at kahit natanggap sila, mahirap pa rin makahanap ng trabaho. At siya na E-rank hunter na hindi pa nakaka-experience ng mataas sa D-rank na gate. Ang mga tao ay napipili lang base sa kanilang mga kakayahan, at dahil doon, hindi siya makaalis sa title na World's Weakest Hunter. Naisip naman niya na ang mga tao ay mahilig sa chismis at hunters ang magandang pag-usapan. Mas magkakaroon siya ng magandang bayad kung makakakuha siya ng maraming atensyon.
Ngunit hindi niya pa maaaring sabihin ang tungkol sa kanyang double awakening hanggang sa maging sigurado siya. Kailangan niya muna makakuha ng pera, at magiging maganda kung makakapasok muna siya sa isang attack force. Sa susunod na panel, pumunta siya sa isang construction site. Nakilala niya si Hwang Dong-suk. May mga nakakilala rin sa kanya dahil sa nickname niya na World's Weakest Hunter. Isang C-rank gate ang kanilang papasukan, at magiging mahirap para kay Sung Jin-woo lumaban. Pero babayaran pa rin siya ng 2 million won dahil sa member count. Meron 5 C-rank hunters at 4 na mababa sa D-rank. Ilang saglit lang, nakilala niya si Yo Jin-ho na isang D-rank hunter. Meron siyang maliwanag na armor na inakalang isa siyang anak ng isang milyonaryo. Tinanong na ni Sung Jin-woo kung ano ang kanyang gagawin, at ito ay sumunod lamang siya at bitbitin ang bag. Meron itong pagkain, damit, ilang kagamitan, at first aid kit. Papasok sila sa gate na walang mga healers, at ang meron lamang ay tanks at damage dealers. Mga nag-aya na pumasok ang mga hunters. Sinabihan naman siya ni Yo Jin-ho na wag mag-alala dahil paprotektahan niya naman siya. Naghanda na sila ng kanilang mga dadalhin sa dungeon. Habang naglalakad papunta sa gate, napansin ni Hwang Dong-suk na postponed ang construction site. Nagkwento naman si Yo Jin-ho tungkol dito. Tinanong niya naman si Sung Jin-woo kung mabigat ba ang bag, at kaya naman daw niya dahil sa strength stat niya. Nagtanong ulit siya kung tahimik ba talaga si Sung Jin-woo, at sinabi ni Sung Jin-woo na siya ang masyadong salita ng salita. Ilang saglit lang, dumating na sila sa gate. Nagulat ang lahat dahil ito ay malaki at sigurado bang C-rank gate iyon. Ang importante dito ay ang magical energy. Dahil nalaman ng guild ang amount at quality ng energy ng gate, binigyan ito ng rank. Pero kahit ganon, first time ni Sung Jin-woo sa C-rank gate. Naunang pumasok si Hwang Dong-suk, at handang-handa naman si Yo Jin-ho. Masyadong madilim sa dungeon. At nang lumiwanag, nagtaka ang lahat kung bakit walang monster at maraming tunnels. Ginamit naman ni Sung Jin-woo ang kanyang sense. Kung walang ilaw, ibig sabihin mahilig sa dilim ang mga monster. Hindi ito dahil sa walang monsters, pero dahil sa hindi pa sila nagpapakita. Mahirap sa mga monster na tumira sa madilim na dungeon, pero kung sila ay matalino, hindi sila dumedepende sa paningin pero sa tunog. Napasigaw si Sung Jin-woo na ito ay insect-type monsters. Nagulat at nataranta ang lahat. Hinahanap nila kung saan manggagaling ang monster, at ito ay nasa itaas. Maraming insects ang nagpakita sa kanila, at ito ay nilabanan nila. Dahil sila ay C-rank hunters, magaling ang teamwork nila. Makakagawa sila ng isang force kahit walang healers. Si Hwang Dong-suk naman ay magaling na leader. At magaling ang timing ng mga damage dealers. Si Yo Jin-ho naman ay may maganda equipment, kaya ang kanyang kulang sa skill at experience ay cancelled out. Magaling ang ginagawa ng lahat pero ito ay medyo nakakainis. Nang mapatay nila lahat ang monster, kinuha na nila ang mga magic crystals. Tinanong naman nila si Sung Jin-woo kung paano niya nalaman na sa itaas manggagaling ang mga monster, at ito ay dahil matalas ang kanyang sense. Ilang saglit lang, napansin nila na hindi isang blade wound ang nasa monster na napatay nila. At ito ay isang kagat. Kaya napaisip si Hwang Dong-suk kung merong territorial monsters na mas malakas na kagaya ng boss. May napansin naman si Sung Jin-woo kay Hwang Dong-suk. Pinagsabihan niya agad si Yo Jin-ho tungkol sa kanyang mamahaling sword at shield. Hindi pa siya sigurado sa kanyang sense, pero kinakailangan niya mag-ingat. At ano itong masamang nararamdaman niya? At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Magsisimula ang pang-7 parte sa pagpapaliwanag sa dungeon na kanilang pinasukan. May ibang pagkakataon naman na ilang linggo para malaman ang interior ng dungeon, or aabutin sila ng ilang oras bago makarating sa boss room. At ang dungeon na iyon ay isang maze, kaya wala masyadong labanan pero matatagalan silang maglibot. Sabi naman ni Sung Jin-woo na isang bag carrier lang naman siya,
at hindi niya kailangang sumama sa mga labanan. Akala niya magandang deal ang makakuha ng Per-A na hindi naman lumalaban. Ilang saglit lang, may warning na lumabas na nagsasabing beware of lizards. Hindi niya alam bakit ito lumitaw, pero isa lang ang sigurado siya, ang kanyang mga masamang hinala ay hindi kailanman mali. Habang naglalakad sila, napansin ni Hwang Dong-suk na wala pa silang nahahanap ng monster, at meron lamang ay mga corpses. Napaisip siya kung may boss ba, dahil kung wala, hindi naman magbubukas ang gate. Inilawan naman ni Gyo-wan ang isang lugar. Nagulat sila dahil ito na pala ay isang boss room. Habang pinapasok nila ang boss room, nakakita sila ng jackpot, at ito ay maraming mana crystals na. Ang worth ng mga ito ay mababa pa sa mga nakukuha nila na crystals sa monsters dahil sa mababang energy nito. Ngunit kung ganito karami, mas mataas ang price ng mga ito kaysa sa magic crystals. Ito ay maaaring umabot ng 10 million won. Ilang saglit lang, hiniram muna ni Yo Jinho ang signed contract ni Sung Jin-woo. Itinanong niya agad ang kanilang kasamahan tungkol sa contract ni Sung Jin-woo. Walang nakalagay tungkol sa hatian maliban sa magic crystals galing sa monsters. Hindi maintindihan ni Yo Jinho ang nangyayari dahil sa hatian sa mana crystals na nakita nila. Sinabi naman agad ni Hwang Dong-suk na paghahatian nila itong lahat. Ngunit may kailangan muna silang asikasuhin bago pa iyon. May malaking spider silang nakita sa itaas at ito ay ang dungeon boss. Dahil dito, naisip ni Hwang Dong-suk na hukayin at ilabas muna ang mga mana crystals bago patayin ang boss. Dahil mukhang natutulog naman ang boss, ito na ang pagkakataon nila para kunin ang mga crystals. Tinanong niya si Chulbin kung nadala niya ba ang equipment. Ngunit hindi naman daw niya in-expect na may mana crystals sa C-rank dungeon, kaya naiwan niya ang mining gear sa kotse. Dahil dito, sinabihan ni Hwang Dong-suk sina Sung Jin-woo at Yo Jinho na bantayan muna nila ang lugar, habang sila naman ay babalik sa labas para kunin ang equipment na kailangan. Hindi makapaniwala si Yo Jinho na may iwan silang dalawa sa boss room. Sinabi naman ni Hwang Dong-suk na hindi naman ito aatake hanggat walang nakakapasok sa territory nito. Mukhang tulog naman ito dahil maraming knock-in, kaya magiging okay din ang lahat basta hindi ito maistorbo. First raid ni Yo Jinho ito, at first time naman ni Sung Jin-woo sa C-rank dungeon, kaya pagkatiwalaan lang daw ang mga sinasabi ni Hwang Dong-suk. Umalis na sila, at hindi rin nagtagal, sinabihan ni Hwang Dong-suk si Gyo-wan na harangan ang entrance ng boss room. Nagulat si Yo Jinho, at si Sung Jin-woo naman ay hindi na nagulat pa dahil naisip niya ang warning na lumitaw kanina, at sila pala yung tinutukoy na lizards. Sa susunod na panel, naalala ni Sung Jin-woo ang nakaraan. Sinabihan siya tungkol sa mga tao na lizard type ang ugali. Ang mga accident sa loob ng dungeon ay normal. Kahit na may crime na naganap, mahirap itong patunayan dahil naman CCTV sa loob ng dungeon, kaya walang makakapigil sa mga gustong gawin ng mga hunters. Kung mahina ka, mabilis ka lang itaboy ng mga kasamahan mo. Pero kung malakas ka, gagamitin ng mga tao ang kakayahan mo. At kung ikaw naman ay walang silbi, katulad ng lizard, iniiwan na ang tail nito para makalayo na. Bumalik na ulit sa present, at hindi malaman ni Yo Jinho ang gagawin nila. Naisip niya na sinusubukan nila Hwang Dong-suk na patayin silang dalawa dahil lang sa mana crystals. Sinabi naman ni Sung Jin-woo na hindi niya naman mapigilan ang ginawa nila dahil natrap na sila una pa lang. At kung may gawin man sila, mga handa silang patayin silang dalawa. Ibinaba ni Sung Jin-woo ang bag, at naisip ang C-rank light magician na si Gyo-wan dahil hinarang niya ng mabuti ang entrance. Ngunit hindi ito ang malaking problema, kundi ang spider na nagising dahil sa pagsabog. Sa susunod na panel, nakalabas na sila Hwang Dong-suk sa gate. Sinabi naman niya na kung nilabanan nila ang dalawa at nagising ang spider, hindi nila mahuhukay at may lalabas ang mga mana crystals.
Naisip niya rin na imposibleng mapatay ng world's weakest A-rank hunter at D-rank hunter na walang raid experience ang dungeon boss kahit anong gawin pa nila. Sinabi niya rin na pagtapos na makain ng spider ang dalawa at nakatulog na ito, tsaka sila babalik at kunin ang mga mana crystals. Kung hindi naman gumana ang plano, kukunin na lang nila ang mga gamit ni Eugene dahil naghahalaga naman ito ng milyon won. Titignan niya kung saang pamilya si Eugene galing para maasikaso nila ang kanyang libing. Sinabi naman ni Gyo-hwan na dahil sa haring na ginawa niya, galit na ang boss ngayon. Tinanong naman siya ni Hwang Dong-suk kung may confidence ba si Gyo-hwan para mapatay niya ang monster nang siya lang mag-isa. At imposible raw ito dahil boss ay boss. Kahit anong mangyari, ang dalawang low-rank hunters ay hindi na makakalabas ng buhay. Makikita naman natin ngayon sila Eugene at Sung Jin-woo na hinaharap ang dungeon boss. Nag-isip naman si Sung Jin-woo na marami itong mata nakakatakot na bunganga. Malaki ito, at may mahabang mga paa. Ibang level din ang strength nito, ngunit naalala niya bigla ang nakaraang laban niya. Sinabihan niya agad si Eugene na manatili lang, dahil siya na ang baalang patayin ito. Natatakot naman si Eugene para sa gagawin ni Sung Jin-woo. Kung papatayin niya ang isang C-rank boss na siya lang mag-isa, imposible ito maliban na lang kung elite siya sa B or C rank. Sumang-ayon naman si Sung Jin-woo sa sinabi ni Eugene dahil kahit pagkatapos niya mag-awaken, mahina pa rin siya. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala siyang pressure na nararamdaman. Kapag ikukumpara ang ahas sa instant dungeon at ang mob-aton na boss, ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ibig sabihin din nito na naging malakas na si Sung Jin-woo para hindi ma-intimidate sa itsura ng C-rank boss. Sinugod na sila ng spider, at nilabanan na rin ni Sung Jin-woo. Gumana ang kanyang atake sa tulong ng weapon na gamit niya. At dahil dito, kaya hunter ang tawag. Dahil ang tunay na hunt ay nangyayari na ngayon, naglaban ulit sila ng spider. At hindi naman makapaniwala si Eugene sa kanyang nakikita. Dahil hindi niya maisip na magagawa ng isang E-rank hunter ito. Makikita pa rin natin na naglalaban pa rin ang spider at si Sung Jin-woo. Napansin niya na makapal ang balat nito, at kung gusto niya masira ito gamit ang dagger, kailangan niyang isaksak ito ng malalim. Wala itong blind spots, 8 ang paa, at madali itong masuntok ang sahig o mga bato. Kada atake nito ay nakakatakot, at makakaabot ng ilang oras pa para makalapit dito. Hindi pa rin makapaniwala si Eugene dahil isang E-rank hunter si Sung Jin-woo, pero ang kanyang galawan ay hindi pang E-rank. At naisip niya kung false ranker ba si Sung Jin-woo. Sa mga hunters, may mga nakaka-control sa presence ng kanilang magical power, at pwede rin nila babaan ang rank nila sa evaluation kung gugustuhin nila. Ngunit ang mga hunters na tinatago ang presence ng kanilang power sa kadahilanan na para makakuha ng lower rank, ay tinatawag na false rankers. Ang problema lang sa mga false rankers ay kadalasan mga psychopaths na pumapatay at ginagawa nila itong hobby. Nilalaban pa rin ni Sung Jin-woo ang spider. Napaisip siya kung ilang oras niya na ba nilalabanan ang boss, at ito ay around 10 minutes na. Ang kanyang stamina ay nawawala na, at hindi pa sapat ang damage na naibibigay niya. Ang kanyang fat IQ ay 57, at kapag mataas ang fatigue, mababa ang speed na meron siya, at dahil dito, hindi na siya makakatagal pa. Isa lang ang paraan para manalo, at ito ay ang gamitin ang special ability ng dagger niya. Naisip niya na ang weakest point sa ulo ay ang mga mata. Ngunit hindi rin nagtagal, naglabas ng acid ang spider. Mauubos na ang oras niya kung patuloy itong gagawin ni spider. Kailangan niya ng kumilos ng mabilis para makalapit siya sa spider. Nag-activate ang kanyang sprint at nag-increase ang kanyang galaw ng 30%. Binilisan niya na ang pag-atake, at sinubukan gamitin ang paralysis effect, ngunit hindi ito gumana dahil masyadong mataas ang resistance ng spider. Gusto na ni Sung Jin-woo matapos ang laban, ngunit hindi siya makakuha ng critical hit.
Tumaas na ang fatigue niya sa 61, pero binigay na ni Sung Jinwoo ang lahat ng makakaya niya. Nakita ni Yo Jinho na mabilis si Sung Jinwoo, ngunit ang kanyang stamina ay mawawala na kung itutuloy niya pa ang laban. Napapagod na si Sung Jinwoo, ngunit hindi ito dahilan para tumigil siya. Sumugod pa rin siya, ngunit tumaas na sa 70 ang fatigue niya, at nataman siya bigla ng spider. Malakas ang impact ng pagbagsak niya at aatakihin na dapat siya ng spider. Ngunit naalala niya ang tungkol sa status recovery, at ginamit ito. Mabilis na siyang nakatakas at sinaksak ang mata ng spider. Gumana na ang paralysis effect at bleed effect. Mababawasan na ang spider ng 1% health kada isang segundo. Tuluyan ng pinatay ni Sung Jinwoo ang dungeon boss, at nag-level up siya ng nag-level up. Hindi pa rin makapaniwala si Yo Jinho na napabagsak ni Sung Jinwoo ang boss ng mag-isa. Kaya naiisip niya na false ranker talaga si Sung Jinwoo. Sa huling panel, bit-bit ni Yo Jinho ang bag na may mga equipment, at sir ang tawag niya kay Sung Jinwoo. Binigyan ni Yo Jinho ng tubig si Sung Jinwoo, at biglang naghukay ng mga mana crystals. Nagtaka naman si Sung Jinwoo, ngunit naisip niya rin na baka sa perspective ni Yo Jinho, siya ang savior ng kanyang buhay. Ilang saglit lang, sumabog at nawasak ang harang ng entrance. At nagbalik sina Hwang Dong-suk. At dito nagtapos ang pang-7 parte. Magsisimula ang pang-8 parte sa pagbabalik nila Hwang Dong-suk sa dungeon. Nagulat ang mga kasamahan niya dahil buhay pa sila Sung Jinwoo at Yo Jinho. Nagtataka sila kung anong nangyari at kung napatay ba nila ang boss. Inakala naman nila na si Yo Jinho ang nakapatay sa boss dahil sa equipment na meron siya. Tinawag ni Hwang Dong-suk si Yo Jinho at sinabing, nag-search siya tungkol sa kanya dahil sa equipment na meron siya at isa siyang anak ng architecture chairman na si Yu Mayong-han. Gusto ni Hwang Dong-suk mapag-usapan ang tungkol sa tatay ni Yo Jinho. Ngunit bago pa iyo, kailangan muna niyang patayin si Sung Jinwoo. Kapag napatay niya sa Sung Jinwoo, makakasama na siya sa grupo nila at yun lang ang paraan para mabuhay pa siya. At kung hindi, parehas silang papatayin. Sinabihan si Yo Jinho na wala naman makakaalam kung ano man mangyari sa loob ng dungeon, at tinanong naman siya kung takot ba siya sa isang E-ranker. Napaisip naman si Sung Jinwoo na maloloko pa rin siya dahil mahina siya. Ngunit ilang saglit lang, tumabi si Yo Jinho kay Sung Jinwoo at kinampihan siya. Sinabi naman ni Hwang Dong-suk na masasayang lang ang pagpatay nila sa anak ng mayaman, kaya uunahin muna nila ang mahina. Papunta na sila Hwang Dong-suk sa kanilang dalawa, ngunit may biglang lumitaw na emergency quest kay Sung Jinwoo na nagsasabing, may malapit lang ng mga entity at kailangan niyang patayin ang mga ito para maging safe na rin. Hindi maintindihan ni Sung Jinwoo ang quest at bigla siyang inatake ni Gyu-hwan at tumalsik. Sinabihan naman ni Hwang Dong-suk si Yo Jinho na sumama na sa kanila at huwag nang alalahanin pa ang patay. Pinakita naman na nag-iisip si Sung Jinwoo kung bakit niya nakalimutan na ang lugar na iyon ay tungkol sa matira-matibay. Naalala niya ang mga nakaraang laban niya at mga napagdaanan niya kada dungeon. At dahil sa quest na lumitaw, pinipilit siya ng system na pumatay ng mga kalaban. Hindi ito isang coincidence, kundi ito ang kailangan ng system. Tumayo na si Sung Jinwoo at nagtaka sila na bakit buhay pa siya. At malinaw na para kay Sung Jinwoo na gusto siyang palakasin. Ginagamit siya ng system, at ginagamit niya naman ang system. Papunta na si Sung Jinwoo sa kanila at sinabing, pinaglalaroan nila ang buhay ng tao kaya handa ba silang harapin ang consequences. Dahil kung talagang hunters sila, handa dapat sila maging hunted. Nilapitan siya ni Juntae at sinabing hindi ata maintindihan ni Sung Jinwoo ang sitwasyon. Ngunit hindi rin nagtagal, tinutok ni Sung Jinwoo ang kanyang dagger sa ulo ng lalaki, at tuluyan niyang pinutol ito. Isa na ang napatay niya, at nagulat ang lahat. Nagtataka sila kung saan nakuha ni Sung Jinwoo ang weapon niya. At kahit D-rank si Juntae, paano nagawa iyon ng isang E-ranker?
Naisip ni Sung Jin-woo na nakapatay na siya ng isang tao. Kahit na inutos ito ng system, hindi maalis ang katotohanan na nakapatay na siya. Hindi na siya pwedeng tumakas pa. Nalala niya lahat ang nakaraan at kanyang mga pinagdaanan. Ginawa niya itong motivation at naging malakas pa. Inatake siya ulit ni Gyu-hwan, at mabilis na nakaiwas si Sung Jin-woo. Sinugod niya si Gyu-hwan at pinatay. Sumugod na rin ang ibang kasamahan ni Hwang Dong-suk, ngunit napatay din sila ni Sung Jin-woo. Paano nagagawa ng isang E-ranker ang gumalaw ng mabilis? Hindi makagalaw ang lalaki dahil ginamitan siya ng paralysis effect. Nagulat naman ang isa na kung ito ba ay isang magic. Sinabi naman ni Yo Jin-ho na mas malakas pa si Sung Jin-woo ngayon kaysa sa laban niya sa dungeon boss. Gumana na rin sa iba pa ang paralysis at bleed effects. Napatay na niya ang lahat maliban na lang kay Hwang Dong-suk. Hindi in-expect ni Hwang Dong-suk na mamamatay ang kanyang mga kasamahan, kaya ipapakita niya na hindi lahat ng C-ranker ay magkakaparehas. Sinugod niya na si Sung Jin-woo at sinabing, kahit gaano pa siya kalakas, imposibleng hindi pa siya pagod pagkatapos patayin ang dungeon boss at ang 7 hunters. At hindi daw masisira ni Sung Jin-woo ang kanyang defense sa paggamit lang ng dagger na may pagod sa katawan. Wala daw skill si Sung Jin-woo para matalo ang empower skill niya. Nang makalapit na siya, hinawakan ni Sung Jin-woo ang kanyang ulo at sinabing, may isang bagay pa na hindi alam ni Hwang Dong-suk. At tuluyan niyang binagsak sa lupa si Hwang Dong-suk at sinabing, nagle-level up siya ng walang tigil. Nasaktan naman ng sobra si Hwang Dong-suk at naisip na, hindi maaaring i-ranker si Sung Jin-woo at maaaring isa siyang false ranker. Nagmakaawa naman siya na wag siyang patayin at magbibigay siya ng pera, at kay Sung Jin-woo na rin ang lahat ng mana at magic crystals. Napatanong naman si Sung Jin-woo kung humihingi ba ng tawad si Hwang Dong-suk sa taong sinubukan niyang patayin 3 beses. At binanggit din niya ang sinabi ni Hwang Dong-suk na walang nakakaalam sa nangyayari sa loob ng dungeon. Napasigaw si Hwang Dong-suk na kung kilala ba ni Sung Jin-woo ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit tuluyan ng pinutol ni Sung Jin-woo ang ulo niya. Duguan na si Sung Jin-woo at sinabing marumi na naman siya at kailangan niyang bumili ng bagong mga damit. Hindi makapaniwal si Yo Jin-ho sa mga nangyari, at sinabihan na agad ni Sung Jin-woo na kailangan na nilang lumabas dahil magsasara na ang dungeon. Sa susunod na panel, sa Washington, United States of America, gumising ang isang lalaki. Napatanong siya kung anong oras na sa Korea at kung meron ba siyang masamang panaginip. Sa susunod ulit na panel, tinawag ang manager na isa ring inspector na si Yoo Jin-chul tungkol sa nangyari sa dungeon. Sa C-rank dungeon na iyon, 8 tao ang namatay at ang mga nakaligtas naman ay isang D-rank at E-rank hunter. Sinabi naman ni Yoo Jin-chul na mukhang nakatakas sila, ngunit sabi ng isang inspector na sila mismo ang nakaklear ng dungeon. Ang equipment ng D-rank hunter na si Yoo Jin-ho ay high class, kaya posibleng siya ang nakatalo sa C-rank boss. Ngunit nakakapagtaka dahil madali lang dapat para sa boss makahandle ng mga parties, kaya nakakagulat na 8 tao ang namatay. Sinabi naman ni Yoo Jin-chul na wag nang magpaligoy-ligoy pa at sabihin na sa kanya ang totoo dahil kung wala naman nakakapagtaka sa pangyayari, hindi na dapat pang sabihin sa kanya. At sinabi agad ng isang inspector na ang isa pang nakaligtas sa dungeon ay si Sung Jin-woo. Nagulat si Yoo Jin-chul pero sinabi na lang na hindi na kailangang alalahanin pa dahil ang magic device na ginamit nila noon ay super high class. At ang awakening ay hindi common at di na kailangang maging suspicious pa ulit sa kanya. Sinabi naman ng isang inspector na gusto niya ring isipin na isa itong coincidence ngunit hindi niya lang ito basta-basta pwedeng palipasin, dahil isa sa mga lumaban sa dungeon ay si Hwang Dong-suk. Napalingon si Yoo Jin-chul dahil nakatatandang kapatid iyon ni Hwang Dong-suk. At dahil dito, hindi pwedeng balewalain iyon. Sa susunod na panel, kumakain sila Sung Jin-woo at Sung Jina sa kanilang apartment. Napatanong si Sung Jina kung bakit chicken wings ang binili ni Sung Jin-woo at kung may nangyari ba.
Hindi pa sure si Sung Jin-woo kung maganda o masama ang nangyari. Gusto niya naman malasing ngunit hindi niya pa ito nararamdaman. May lumitaw naman na alarm na may harmful substance itong na-detect kaya ang kanyang buff ay pinapagaling ito ng cure poisons effect. Naisip naman niya na dahil sa special ability na meron siya, kahit alcohol ay pinapalinis ito. Pagkatapos niya makapag-isip-isip, may gusto siyang subukan dahil naisip niya na immune siya sa mga poison kaya pumunta siya sa kwarto. Naisip naman ni Sung Jina na nahihirapan siya mag-adjust simula nung nagte-train ng si Sung Jin-woo, dahil easygoing naman siya dati at nag-iba na ang personality niya. Nang makapasok na si Sung Jin-woo sa kwarto, nilabas niya isang item at napatanong siya kung ang debuff ng item na iyon ay maalis din sa katawan niya. Ininom niya na ito at hindi naman gumana ang debuff sa kanya dahil nga immune na siya. Ilang saglit lang, binuksan ni Sung Jina ang pinto para tanungin si Sung Jin-woo kung kilala niya ba si Yoo Jin-ho dahil tumatawag ito sa telepono. Sa susunod na panel, sa cafe pen, nakadating na si Sung Jin-woo para kitain si Yoo Jin-ho. Tinanong ni Sung Jin-woo agad kung paano niya nakuha ang number niya, at sinabi naman ni Yoo Jin-ho na may mga connection lang siya sa guild. Hindi ine-expect ni Sung Jin-woo na magkikita ulit sila, at sabi naman ni Yoo Jin-ho na savior niya siya. Naalala naman ni Sung Jin-woo na binigyan siya ng mga mana crystals at naghalaga ito ng 1,008,000 won. Sinabi naman ni Sung Jin-woo na dahil tahimik si Yoo Jin-ho, wala namang problema. At biglang naalala ni Yoo Jin-ho ang mga hunters na sinubukang patayin sila. Ngunit dahil hunters sila, hindi sila mamamatay ng ganon kadali lang at laban iyon ng mga hunters. Naisip naman bigla ni Yoo Jin-ho na false ranker talaga si Sung Jin-woo. Na-enjoy niya ang pagpatay at kung tutuusin, hindi dapat siya ang makakasama niya. Napatanong naman si Sung Jin-woo na kung bakit siya pinapunta. Sinabi agad ni Yoo Jin-ho na pinaplano niyang magbuo ng isang personal attack, ngunit nag-decline agad si Sung Jin-woo kahit hindi pa tapos magsalita si Yoo Jin-ho. Tumayo na si Sung Jin-woo para umalis at sinabing, nagtataka siya tungkol sa attack force ngunit wala siyang intensyon para makipaglaro sa isang mayaman. Nagmakaawa naman si Yoo Jin-ho na samahan siya ng 19 times sa dungeon dahil magbibigay naman siya ng share ng maayos. Ngunit sinabihan siya ni Sung Jin-woo na base sa nangyari, hindi lang monsters ang pinapatay ng mga hunters, kundi mga tao rin. Tinanong niya kung nasa tamang pag-iisip ba si Yoo Jin-ho pagkatapos makakita ng nakakatakot na pangyayari. Bigla niya rin naisip na kung gusto ba ni Yoo Jin-ho maging isang guildmaster at yumo siya. Nagmakaawa ulit si Yoo Jin-ho na pakinggan muna ang mga sasabihin niya. Ang isang hunter ay dapat makasama sa mga raid ng 20 times, at dahil unang raid niya ang nakaraan, 19 raids na lang ang kailangan niya. Meron din examination, ngunit kung wala siyang talino, hindi siya makakapagmana ng company. At bilang isang anak ng architect, ang pagiging guildmaster ay related din sa company nila. Gusto ng tatay ni Yoo Jin-ho na gumawa ng guild. Nagpaplano ang tatay niya na mag-employ ng S-rank hunter at gawin itong master, habang ang kapatid naman ni Yoo Jin-ho ay magiging vice master. Naisip naman ni Sung Jin-woo na meron lamang siyam na S-rank hunters sa bansa nila, at kung pinaplano nilang magpapasok ng hunter na hindi register sa guild, si Min Beong-gyu lamang ang pwede ngunit retired na siya. Magiging malaki ang diferensya kung magiging vice master ang kapatid ni Yoo Jin-ho. Sabi naman ni Yoo Jin-ho na talented naman ang kapatid niya, ngunit kung hindi siya nag-reawaken, malakas siya masyado para sa posisyon na guildmaster. At ang isang tulad ni Sung Jin-woo na mababa ang rank at edad at walang experience, hindi maaaring makasama. Kaya tinanong ni Sung Jin-woo na kung pinaplano ba ni Yoo Jin-ho na magkaroon ng experience para makapag-consult sa tatay niya. Muntik naman masabi ni Yoo Jin-ho na false ranker si Sung Jin-woo at tinuloy na lang ang sinasabi niya na, itatago niya ang mga alam niya sa abilities ni Sung Jin-woo. At kung dahil doon, hindi ba dapat kailangan ni Sung Jin-woo ng attack force?
Kung ikukumpara sa mga high-rank hunters, isang achievement ang matapos ang raid ng ligtas kasama ang E-rank hunter. Naisip niya na baka B-rank or mataas pa si Sung Jin-woo. Kahit E-ranker siya, napatay niya ang C-rank boss at ilang C-rank hunters na hindi nasasaktan. Tinanong naman ni Sung Jin-woo kung ano ang makukuha niya sa pagsali, at pinasa ni Yoo Jin-ho sa kanya ang isang file, at nagulat si Sung Jin-woo. At dito nagtapos ang pang-8 parte. Magsisimula ang pang-9 na parte sa isang part. Habang naghahanda, tinanong ni Sung Jin kung bakit bigla na lang siya sinundan ni Sung Jin-woo para mag-exercise. Nagsimula na silang mag-jogging. Tinanong ni Sung Jin-woo si Sung Jin kung anong gagawin niya kung makakuha siya ng 3 billion won. Sumagot naman si Sung Jin na ay deposit niya ito o lilipat sa malaking bahay. Nagtaka naman siya ni Sung Jin na bakit 3 billion dahil hindi naman makatotohanan ito. Sinabi naman ni Sung Jin-woo na hindi naman ganun yun, at tumakbo ng mabilis na naiwan si Sung Jin. Napahinto na lang si Sung Jin at napasabing hunter talaga ang isang hunter. Bumalik sa past na nasa cafe pen. Ang file na pinasa sa kanya ni Yoo Jin-ho ay para sa building na gagawin nila Yoo Jin-ho na guild office. Napaisip siya na magkakaroon ng 3 billion won building kapag nag-raid lamang sa C-rank ng 19 times. Kinlaro niya naman na small investment lamang ito para maging guild master si Yoo Jin-ho. Napaisip ulit siya kung anong gagawin niya dahil walang rason para tanggihan niya pa ito. Ngunit aware siya dito. Isang siya special case sa lahat ng mga nag-reawaken, at wala pang nakakarinig sa hunter na kayang mag-level up at mas lumakas pa. At kapag pinagpatuloy niya ang pag-level up, posibleng makaabot siya ng S-rank o mas malakas pa dun. At kung mangyari iyon, baliwala na lang ang 3 billion. Nagsabi siya agad kay Yoo Jin-ho na may kondisyon siya. Silang dalawa lang ang magkasama at wala nang iba pa. Nagulat si Yoo Jin-ho dahil kailangan nilang maklear ang C-rank dungeon ng silang dalawa lang, ngunit ang pagkakaalam niya na kailangan makapasok sa C-rank gate ng at least 10 members. Sinabi naman ni Sung Jin-woo na gagamitin nila ang method na ginawa nila Hwang Dong-suk. Pina-realize ni Sung Jin-woo kay Yoo Jin-woo na kapag nakumpleto nila ng ligtas ang 19 raids, magiging tulong iyon para ipakita ang skill sa tatay niya. Bumalik sa present at nasobrahan ang paggawa ni Sung Jin-woo sa quest dahil sa mga naiisip niya. Napahinto siya at tinanong kung ano na nangyari kay Sung Jin. Nagtaka naman siya na bakit nagre-record pa rin ang goal kahit na kumpleto niya na ito. Nag-stretching lang siya saglit at naisip kung itutuloy niya pa ba. 20 minutes na ang nakalipas, hindi na tumaas pa ng 200 kaya naisip niya kung parehas lang ba ito sa running. Nang nakarating na si Sung Jin, tumakbo naman ulit siya. Sa susunod na panel sa Washington, United States of America, may kausap ang lalaki at pumasok ang isang babae na ang pangalan ay Lola. Tinanong niya kung anong mangyayari kapag pumatay siya ng tao sa Korea. Sumagot naman si Lola na makakatanggap lamang siya ng trial sa Amerika dahil hunter siya na galing sa Amerika, at walang hassle ang mangyayari sa government dahil sa mga negotiations. Dahil sa galit, nasira niya ang kanyang cellphone at sinabing may pumatay sa kapatid niya. Siya pala ang kapatid ni Hwang Dong-suk na si Hwang Dong-soo na S-rank hunter. Kailangan niyang pumunta ng Korea kaya pinatanggal niya muna ang mga schedule niya sa guild. Tinanong naman siya ni Lola kung okay lang ba iyon, at sumagot naman si Hwang Dong-soo na sana buhay pa ang mga pumatay kay Hwang Dong-suk pagdating niya doon. Pinunit niya ang papel na may information nila Sung Jin-woo at Yoo Jin-ho. Sa susunod na panel sa Songpa-gu Tower, nagkaroon ng hidden quest si Sung Jin-woo dahil nagawa niya ang daily quest ng doble. Meron siyang Demon Castle Ski at ine-expect niya na makakakuha siya ng magandang reward. Naisip niya naman na magkakaroon lamang ng hidden quest kapag sinubrahan ang daily quest at isang magandang pagkakataon ito. Ginamit niya na ang key at pumasok na siya sa gate. Naisip niya na isang S-rank dungeon ito at meron lamang siyang 0 survival dito.
At kapag sumuko siya dahil sa takot, hindi na siya magiging malakas pa. Nakita niya na ang Hell's Gatekeeper Kerberos at sinabing hindi siya pwedeng mamatay sa lugar na ganito. Naisip niya naman ang kina ang rarity nito ay S-rank. Ang best choice na lang ay mag-level up siya hanggang sa makakaya niya at pumasok sa mga instant dungeons kapag meron sa future. Pagkatapos ng B-rank, ang difficulty ng gates ay mas mahirap na. Buti na lang ang mga rank gates na magbubukas sa bawat level ay bumaba, kaya iilan na lang ang S-rank gates na nagbukas, at isa na rito ang nasa Jeju Island. Nang nagbukas ito, naging isang wasteland ito na hindi na makatira pa ang mga tao at kahit gumawa ng isang team ang mga S-rank hunters, hindi pa rin sigurado kung maklear ito dahil imposible. At dahil sa level na meron siya ngayon, kailangan niyang iwasan ang pagpasok sa S-rank dungeons. Naalala niya ulit ang nakaraan at hindi niya makompare ang panganib noon dahil kahit ang tapang ay hindi mailabas at ang lakas na magre-resulta sa kamatayan. Sinugod na siya ng monter at lumaban pa rin siya dahil curious siya kung tatalab ang atake niya sa monster na hindi niya ka-level. Nag-activate ang buff effect niya at ang sprint na meron siya. Inatake niya ito ng inatake at nag-activate naman ang bloodlust skill niya. Ngunit hindi ito gumana dahil mataas ang resistance ng monster. Naisip niya na maganda ito sa skills niya ngunit hindi naman tumatalab ang atake niya. Walang pagdududa na isang S-rank dungeon nga ito. Gumamit ng wrath skill ang monster na magtatagal ng 3 minutes at double ang stats nito. Sinugod na si Sung Jinwoo at sinaksak naman ni Sung Jinwoo ang ulo ngunit wala itong nararamdamang sakit. Inatake ulit siya at nakagat sa bandang balikat at pinatalsik siya. Bumaba ng bumaba ang health niya at dahil 30% ang binaba nito, nag-activate ang perseverance skill niya. Makakatulong ito para masigurado na hindi mamamatay ang player dahil magiging problematic para sa isang ideal player na si Sung Jinwoo ang mamatay. Naisip niya na kaya niya ito at iba iyon sa normal reawakening. At kapag naging avatar siya ng sino man dahil sa item, ang magagawa niya lamang ay lagpasan ang expectation ng tao. Ginamit niya ang condition healing reward at napigilan niya ang pagkagat sa kanya ng monster. Inikat niya ang ulo nito at sinaksak naman ang mata at ulo nito. Nanggigil na si Sung Jinwoo at napatay niya na ang monster. Nag-level up na siya nang nag-level up. Nagpasalamat niya dahil na-realize niya ang level niya. Mamamatay siya kapag bubuksan niya na ang gate ng castle, kaya babalik na lang siya kapag mas naging malakas pa siya. Nakakuha siya ng mga items galing sa laban. Sa susunod na panel, may isang lalaki na kausap ang isang hunter. Sinabi niya na narinig niya ang lahat na kung ano ang nangyari sa dungeon ay mananatili lamang sa dungeon. Inabot niya ang isang bag na may 20 billion at nagmakaawa na patayin ang mga taong iyon. Sinabi naman ng hunter na kailangan niya pa ng 10 billion para maasikaso niya ibang hunters dahil walang problema sa kanya na patayin ang mga nabanggit ng lalaki pero meron pang ibang hunters ang nasa loob ng dungeon na iyon. Sinabi niya naman ang dahilan kung bakit pinili niyang pumasok sa monitoring department ng Hunters Guild. Ito ay dahil para sa kanya, mas masayang pumatay ng tao kaysa sa mga monsters. Sa susunod na panel sa isang sword training session, skilled talaga ang master na iyon. Pagkalingon niya, si Song Chiyul pala iyon at sinabing obvious naman na pinapadali niya lang ang laban. Nag-usap ang dalawa tungkol sa handicap siya pero magaling pa rin. Nagring ang kanyang cellphone at ito ay isang emergency call. Tinanong siya ng lalaki kung papostpone ba talaga ni Song Chiyul ang retirement niya. Sinabi naman niya na gusto niya pa rin magkaroon ng kwenta sa mundo. Habang naglalakad si Song Chiyul, naisip niya na D-rank dungeon naman ngayon at bakit ang isang swordsman na katulad niya ay nag-awaken bilang magic hunter. Ang sword skills na natutunan niya ay wala ring kwentang gamitin sa dungeon at meron dapat itong rason kung bakit ganun ang nangyari. Ilang saglit lang, may tumabi sa kanya na lalaki. Nagulat si Song Chiyul dahil ito pala ay si Sung Jinwoo.
Hindi siya agad napansin ni Song Chiyul dahil nagbago siya kahit ilang buwan pa lang. Tinanong niya din kung anong nangyari sa naputol na paa ni Sung Jinwoo. Sumagot naman siya na noong nayumoke siya, hindi siya sigurado sa nangyari talaga. Masaya naman si Song Chiyul sa mga narinig niya at sinabing wag siyang mag-alala dahil meron pa rin naman siyang skills, at hindi siya makapaniwala na nakita niya si Sung Jinwoo. Tinanong naman siya ni Sung Jinwoo kung pupunta din ba siya dahil sa utos ng guild. Nang makarating na sila sa lugar, natawa na lang si Song Chiyul dahil sila ulit ang magkakasama. Nagulat si Juhee dahil nakita niya ulit si Sung Jinwoo. Nagulat din si Sung Jinwoo at nakita niya rin si Kim Sang-shik. Naalala naman ni Song Chiyul ang nakaraan na umalis si Kim Sang-shik nung araw na iyon at kahit na umalis din siya, wala siyang karapatan para magsalita. Pero isa lang ang alam niya at iyon ay bumalik silang lahat ng buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Juhee dahil nagbago talaga si Sung Jinwoo. Nagtaka din siya kung bakit tumangkad si Sung Jinwoo at ang paa niya na gumaling. Ilang saglit lang, may biglang dumating na mga nakaposas na sinabing isang romantic drama ba ito o ang mga hunters ba ngayon ay nagliligawan na. Pinagsabihan sila na manahimik ng isang hunter. Nagtaka sila kung ano itong mga ito, at sinabihan sila na pag-uusapan muna ang procedure. Pinaliwanag din ng assistant na iyon ay mga rehabilitators na sasama sa raid. Nagulat si Song Chiyul dahil kasama nila mag-raid ang mga criminal. Sinabi din ng assistant na kahit criminal sila ay hunters din sila noon, at ang mga hunters na gumawa ng crimes ay may oras para sa dungeon para mabawasan ang sentensya nila. Sinabi rin niya na wag mag-alala dahil ang hunter ng monitoring department na si Gang Tae-shik ay sasama rin sa raid. Ang mga rehabilitators ay C rank at si Gang Tae-shik naman ay B rank. May ibang nararamdaman naman si Sung Jinwoo at sinabihan si Juhee na wag na sumama sa raid, ngunit sasama daw si Juhee kapag sasama si Sung Jinwoo. Handa na ang lahat pero hindi pa rin makapaniwala si Song Chiyul na sasama sila sa kanila. Tinanggal na ang mga posas nila at nakakakilos na ng maayos. Kinausap naman ni Gang Tae-shik si Song Chiyul at sinabing wag mag-alala dahil babantayan niya ang mga iyon. Si Song Chiyul ang mag-lead ng raid. Tinanong naman ni Song Chiyul si Sung Jinwoo kung okay lang ba na siya ang maging leader at pumayag naman si Sung Jinwoo. Nagpasalamat si Song Chiyul dahil binigyan ulit siya ng pagkakataon. Sinabi niya naman na kasalanan niya na namatay ang 11 na namatay pero pasalamat dahil kay Sung Jinwoo may 6 na naligtas. Kapag nagbow siya, nagpapasalamat siya kay Sung Jinwoo para sa mga hunters. Pinatayo na siya na maayos at tinanong niya naman si Kim Sang-shik na kung wala naman siyang reklamo kahit na siya ang mag-lead ng raid. Sumagot naman si Kim Sang-shik na gawin na lang niya kung anong gusto niya. Nang makapasok na sila sa gate, may mga goblins na umaatake at nilalabanan ng mga rehabilitators. Dahil sa galing nila, hindi malaman ni Song Chiyul kung sino ang monster at tao. May umatake bigla sa likod niya at ginamitan niya ng magic. Tuloy-tuloy na ang pag-atake sa kanya pero nalabanan niya rin. Naisip naman ni Kim Sang-shik na hindi normal na C-rank si Song Chiyul. Tinanong naman ni Song Chiyul kung okay lang ba ang ginawa niya, at sumagot si Kim Sang-shik na palagi naman siya kumikilos bilang leader. Natalo na nila ang mga monster at sumigaw si Song Chiyul na maging positive lang dahil lahat ng survivors noong nakaraang laban ay nagsama-sama na ulit. Kinausap naman niya si Sung Jinwoo na nag-improve siya at napatanong siya kung saan niya nakuha ang dagger. Sumang-ayon naman si Juhee at pabirong tinanong na sigurado bang hindi siya nag-train ng martial arts nung nawala siya. Napangiti na lang si Sung Jinwoo at sinabing nag-e-exercise lang naman siya. Nagbibiro lamang si Song Chiyul pero mukhang nagbago talaga si Sung Jinwoo. Hindi lamang sa appearance niya pero sa aura niya rin, at nakasanayan nila na palaging takot si Sung Jinwoo pero ngayon ay relax lang siya. Sa kabilang banda, matatakotin naman si Juhee dahil sa trauma na meron siya at sa lagay niya ngayon, kailangan niya nang mag-retire.
Nakakita naman sila ng tatlong tunnel at naisip ni Gang Taeshik na maghiwalay-hiwalay sila. Dadalhin niya ang mga criminals sa pinakamadaling daan para kung sino man makahanap ng boss room ay masasabihan sila agad. Ginamit naman ni Sung Jin-woo ay kanyang sense at doon sila pupunta ni Song Chi-yul. Nagkatitigan naman sila Gang Taeshik at Sung Jin-woo na parang may mali. Pumunta na sila sa kanya-kanyang tunnel at naisip ni Sung Jin-woo na nasa dulo ang boss sa dinadaanan nila. At dahil hindi siya nabigyan ng experience sa goblins, kailangan niya mapatay ang boss para makakuha pa siya ng marami, pero maliban doon, nag-aalala siya kay Gang Taeshik. Napatay na nila ulit ang mga goblins at sinabing, meron itong mga mabababang lakas at health at ang size at ang talino nila ay parang mga bata, at kahit bigyan ng weapon ang isang bata, magiging pasaway lamang sila. Sinabi naman ni Gang Taeshik na walang pinagkaiba ang mga tao at monsters dahil parehas lang naman masama. Tinanong niya naman bigla ang mga criminal kung kaya ba nila makapatay ng mga bata. Nagtaka naman sila sa tanong, at sinabi ulit ni Gang Taeshik na makakakilala sila ng maraming bata sa dungeon simula ngayon. Nagtataka parents sila dahil paano magkakaroon ng bata sa dungeon. Sinabi naman ni Gang Taeshik na gutom ang mga bata at kakainin ang laman loob nila at kung mapapatay ba nila ito. Sumang-ayon naman sila na kaya nilang patayin ang mga iyon. Sinabi naman niya na ang sagot ay kailangan nilang makapatay para mabuhay, at kailangan niyang i-report ito ng ganito sa Hunters Guild. At silang lahat ay nakakilala na ng mga maraming goblins. Sa tunnel naman nila King Sang-shik, sinabi niya na kung ganito lang naman kadali ang mga goblins, madali lang magawa ito, at sabi naman ng kasamahan niya na magiging maganda kapag matapos ang raid na walang mangyaring masama. Sa tingin naman ni Kim Sang-shik ay wala naman mangyayaring masama dahil kung nakarating ang weakest hunter, ang dungeon ay mahina rin. Nakapagdesisyon na si Kim Sang-shik na pagtapos ang raid na ito ay magbabaw siya kay Sung Jin-woo at hihingi ng tawad. Tinanong niya naman ang kasama niya na kung hindi ba siya na guilty dahil parehas silang umalis. Kailangan nilang masanay sa maliit na bagay katulad ng pagbaw kahit na hindi siya sigurado kung mapapatawad ba sila, pero kahit ganon, hihingi pa rin siya ng tawad. Sumagot naman ang kasama niya na wala na silang oras pa kaya kailangan na nilang kumilos, at dahil dalawa lang sila, kailangan nilang mag-ingat. Naisip naman nila na baka natapos na ng iba ang kanilang mission at umalis na. Ngunit hindi rin nagtagal, nagulat si Kim Sang-shik sa nakita niya. At dito nagtapos ang pang-siyam na parte.